Hi guys! Welcome back sa ABR Backyard, and for today's video, isi-share ko sa inyo tong bago kong halaman, ang Platycerium coronarium. Family siya ng staghorn ferns. And as of today, may isang linggo na siya nag-stay dito sa ABR Backyard. Kaya naman naisipan ko na ilipat na siya dito sa bago niyang paglalagyan. Nakita ko lang yung ganitong idea sa mga nagpa-Platycerium na halaman sa Indonesia at Vietnam. So kakailanganin natin ng plastic mat, tsaka ng sphagnum moss, tapos wires, tsaka nitong yarn para pang-attach dito sa ating Platycerium. So, naisipan ko siyang i-transfer kasi napansin ko itong Platycerium is parang pipis na yung loob niya, parang kulang na siya sa moss. So, since magsa-summer, gagawin ko na to ngayon para maiwasan lalo yung stress sa mainit na panahon nitong Platycerium kasi sabi ng seller, mas prefer daw nito yung mas malamig na temperature. Kaya dadagdagan na natin ng sphagnum moss itong ating Platycerium para sa mag-hold ng extra moisture, tapos growing medium na rin niya. First things first, tanggalin muna natin yung platy natin sa pagkakakabit niya rito sa wood plank niya. So yan, natanggal na natin yung platy natin. Ito yung itsura niya sa loob. Konti nga lang talaga yung mga nakalagay na moss. The rest is yung parang mga namatay na dahon ng platy natin. After natin tanggalin, syempre, huhugasan na muna natin tong mga sphagnum moss natin. And then, ibababad natin ng ilang minutes bago gamitin. Kapag nababad na natin, pwede na natin itong pigaing mabuti. Yung saktong mag-hold lang siya ng moisture pero hindi naman yung sobrang basang-basa. And then ipi-place na natin siya dito sa plastic mat. I-shape up natin siya ng round ng malaki lang ng konti dito sa shape ng ating platycerium. Tapos kapag na-form na natin ng pabilog, ipapatong lang natin tong platycerium para madagdagan yung mga sphagnum moss sa loob niya. Kapag na-place na natin yung platy sa kanyang tamang spot, pwede na natin itong i-fix gamit itong yarn. Pero kung may iba kayong pang fix or panali, pwede niyo namang gamitin yun. Ito lang kasi yung available sa akin tong yarn. Pero yung iba ginagamit ay PC o kaya naman sinulid. So ayun, sinecure ko lang ng ganyan muna yung platy natin kasi may gagawin pa tayo dyan. So, kumuha ulit tayo ng sphagnum moss, tapos i-cover natin yung buong ilalim na part nitong platy natin. Hindi ko alam kung bakit ginagawa to sa mga platy, pero napanood ko nga lang to sa mga platy collector sa ibang bansa. Tinatakpan nila yung ilalim na part, and sa palagay ko naman, dito kasi mag extend yung paglaki ng platy natin. Napansin ko lang din sa mga ginagawa nila, wala silang ibang hinahalo dito sa sphagnum moss, kahit fertilizer or ibang type ng medium. So, inisip ko na baka hindi sa medium naglalagay ng fertilizer ang mga platy keeper, kung hindi siguro mga foliar fertilizer lang kagaya ng mga ini-spray sa mga dahon nila. Or yung mga fertilizer solution na dinadilute sa tubig tapos ididilig dito sa substrate ng ating platy. Pero syempre naman soon, aaralin natin unti-unti yan, malalaman natin unti-unti kung paano yung tamang care dito sa mga halaman natin. Since baguhan pa lang naman tayo, patuloy pa rin naman tayo nag-aaral at research. So ayan, balik tayo dito sa ginagawa natin. Tuloy pa rin tayo naglalagay ng sphagnum moss hanggang ma-cover up nating mabuti yung bottom part ng sphagnum moss natin. Tapos iuhulma lang natin ang bilog and press natin ng dahan-dahan para firm and intact yung ating nilagay na sphagnum moss. So ayan, na-cover up na nating mabuti at na-shape na natin siya ng maganda. Nag-iwan lang ako ng spots dito sa center kasi sa palagay ko dito mag-start yung bagong growth ng ating halaman.
Ifi-fix na ulit natin siya gamit itong yarn natin. Dito sa part na 'to, dapat dito na tayo gagamit ng mga hindi masyadong halatang tali kagaya na lang ng PC or nung sinulid. Kasi hindi maganda tingnan kapag ganitong yarn yung ginamit and kitang-kita yung mga tali natin. Kaso nga, kating-kati na akong ilipat itong plati natin. Kaya talagang pinagtiyagaan ko na 'tong yarn. Wala kasi akong ibang option sa ngayon and yun, kaya tinrabaho ko na yung yarn and pumili na lang ako ng kulay na similar sa kanya. Paulit-ulit din kasi natin siyang itatali ng siguradong secured at hindi rin kumawala yung mga sphagnum moss. Kaya halatang-halata talaga kapag ganito kakapal yung yarn na ginamit natin. Kaya mas maganda kung mas manipis, kung meron kayong available, yun na yung gamitin nyo. So ayan, tapos na natin ilipat yung platycerium natin. Ang cute, 'di ba? Lalo na siguro kung pro na yung gumawa niyan. Hindi pa nga masyadong maganda yung mga gamit na ginamit natin and hindi pa rin ako ganun kagaling. Pero sa tingin ko naman not bad para sa baguhan. Proud yarn. So, syempre gagawa na lang tayo ng hook niya para maisabit na natin siya sa kanyang paglalagyan. Gamit naman itong alambre. And then, meron na tayong ready na isabit na platycerium. So, dito ko siya naisipan isabit. Tinatamaan tong spot na 'to ng from 7 AM hanggang 11 AM. Tapos shaded naman yung area plus meron tayong sunshade net. Dito siya dati nakalagay sa dripwood kaso nga lang sa palagay ko ngayong nakalagay na siya sa ibang lalagyan, hindi na siya maganda tingnan diyan. So, naglagay na nga ako ng alambre dito sa taas nitong poste na 'to para may pagsasabitan tayo ng platycerium. Tapos ngayon pwede na natin isabit itong platycerium sa bago niyang spot. So, ang gagawin ko na lang ngayon is magdasal na hindi siya malusaw. Char. Alamin na lang natin syempre yung tamang timing ng pagwa-water sa kanya. Tapos, titingnan kung meron pa tayong ibang pwedeng idagdag sa care sa kanya. So, yun lang. Sana mapalaki natin tong platycerium natin. And i-update ko na lang kayo sa mga susunod pa nating video about sa kanya. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like, and share this video, and click the bell button para updated ka sa mga susunod pang episodes.